Dalawang pink na linya. Sa malamig at nanlalagkit na sahig ng maliit na banyo, napaluhod si Liana. Ang hawak niyang puting plastik na bagay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng madaling araw kundi dahil sa takot na gumagapang mula sa talampakan paakyat sa kanyang batok. Tinitigan niya ang dalawang malinaw na guhit sa maliit na bintana ng pregnancy test, paulit-ulit, na parabang sa susunod na pagtingin niya ay magiging isa na lang ito. Ngunit hindi. Nananatili itong dalawa, isang sentensya, isang katotohanang hindi na niya matatakasan. Isang malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Kasabay nito, bumuhos ang mga alaala ng gabing iyon, isang buwan na ang nakalipas. Ang amoy ng alak na humahalo sa mamahaling pabango. Ang dilim ng kwarto sa isang kondominium sa Giesi na sinira lang ng mga ilaw ng syudad mula sa labas. Ang bigat ng isang katawan sa ibabaw niya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang boses ng lalaking iyon, garalgal sa kalasingan, na bumubulong ng ibang pangalan sa tabi ng kanyang tainga. Bella. Napapikit si Liana ng mariin. Naramdaman niya muli ang hiya, ang pandidiri sa sarili. Hindi siya si Bella. Siya lang si Liana, ang assistant ni Ma'am Bella, ang tagasunod sa utos, ang naiwan sa unit nito para magligpit ng mga gamit matapos ang biglaang paghihiwalay nila ng nobyo nitong si Sir Marco de Leon. Umuwi ka na, Liana. Ako na ang bahala rito, sabi pa niya noon kay Ma'am Bella, na abala sa pag-empake ng mga damit sa maleta. Magpahinga na po kayo. Sigurado ka? Baka kasi bumalik dito yung lasinggerong yon. Ayoko siyang makita, sagot ni Bella, may halong inis at pag-aalala sa boses. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am. Hindi ko po siya papapasukin, paniniguro niya. Pero dumating na si Marco. Lasing na lasing. Nagwawala sa labas ng pinto. At sa takot ni Liana na baka makagawa ito ng eskandalo at marinig ng mga kapitbahay, pinagbuksan niya ito ng pinto. Ang akala niya, papakalmahin niya lang ito at palalabasin. Ngunit sa sobrang kalasingan ni Marco, sa dilim ng sala na tanging ilaw lang mula sa lampshade ang nagbibigay liwanag, napagkamalan siya nito. Sa gitna ng kanyang pagtutol at mahinang pagpupumiglas, natulak siya nito sa sofa. Ang mga sumunod na nangyari ay malabo, isang bangungot na pilit niyang binubura sa isipan. Hindi. Hindi niya matatakasan. Dahil ang bunga ng gabing iyon ay narito na, isinisigaw ng dalawang pink na linya. Bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan. Wala pa siyang nararamdaman, patag pa rin ito, pero alam niyang may nabubuo na sa loob niya. Isang buhay. Isang pagkakamali. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, mainit at puno ng pait. Paano niya sasabihin ito? Kanino? Sa kanyang nanay na may sakit sa probinsya na umaasa sa sahod niya. Sa mga kapatid niya. O sa lalaking ama nito, isang mayamang na hindi alam ang kanyang pangalan, na ang tanging alam ay ang pangalan ng babaeng tunay nitong mahal. Pinilit niyang tumayo nang hihina ang mga tuhod. Sumandal siya sa malamig na pader at hinayaan ang sarili na humikbi ng walang tunog, ang mga balikat ay nanginginig sa pigil na pighati. Ang bawat pag-iyak ay isang tanong. Anong gagawin niya? Pwede siyang tumakas, magtago, at palakihin ang bata ng mag-isa. Ngunit paano? Ang sahod niya bilang assistant ay sapat lang para sa gamot ng kanyang ina at sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi ito sapat para bumuhay ng isang sanggol. Biglang tumunog ang kanyang cellphone na naiwan sa ibabaw ng lababo. Sa pag-vibrate nito, halos mabitawan niya ito. Nang makita niya ang pangalan sa screen, mas lalong nanikip ang kanyang dibdib. Ma'am Bella calling. Nanginginig ang daliri niyang sinagot ito. Hello, Ma'am? Liana, nasaan ka na? Kanina pa kita tinatawagan, bungad ng boses ni Bella sa kabilang linya. Ang tono nito ay kalmado at tila walang kamalay-malay, na lalong nagpaguho sa mundo ni Liana. Yung mga dokumento para sa vegan project, na-scan mo na ba? Kailangan kong i-email yon ngayon. Napatingin si Liana sa salamin. Nakita niya ang sariling anyo, maputla, magulo ang buhok, may bakas ng luha sa mga pisngi. Oo po, Ma'am. Papasensya na po. Medyo masama po ang pakiramdam ko kaninang umaga. Ganon ba? Sige, uminom ka ng gamot. Pero pakibilisan dyan, ha? I need those documents ASAP. Huwag mong kakalimutan, sabi ni Bella, bago ibaba ang tawag ng hindi man lang nagtatanong kung ano ang masama sa kanyang pakiramdam. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig.
Sa mundo ni Bella, at sa mundo ni Marco, siya ay isang kasangkapan lang, isang pangalan sa payroll, isang taong utusan. Ang krisis na kinakaharap niya ngayon ay walang halaga sa kanila. Ang katotohanan iyon, sa halip na lalong magpalugmok sa kanya, ay nagbigay ng isang kakaibang kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa maliit na buhay sa loob niya. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-iisip at pag-iyak, nagpunta si Liana sa isang maliit na OB-GYN clinic sa Quezon City, malayo sa mga lugar na pinupuntahan ng mga De Leon at Cruz. Nag-isa siya, nakaupo sa hanay ng mga babaeng kasama ang kanilang mga asawa o ina. Niyakap niya ang sarili, ninanamnam ang pagiging estranghero sa lugar na yon. Liana Reyes, tawag ng nurse. Sa loob ng malamig na silid, humiga siya sa kama. Ipinaliwanag ng doktora ang gagawin. Habang ipinapahid ang malamig na gel sa kanyang tiyan, napapikit si Liana, inihahanda ang sarili sa kung anuman ang makikita. At pagkatapos narinig niya ito. Isang mabilis at malakas na tunog, paulit-ulit, na pumuno sa katahimikan ng silid. Tugdog. 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 That's your baby's heartbeat, sabi ng doktora na may ngiti sa labi. It's strong. Biglang dumilat si Liana. Tumingin siya sa monitor. May isang maliit na kumikislap na tuldok sa gitna ng kadiliman. Hindi na ito dalawang pink na linya lang. Hindi na ito isang konsepto ng pagkakamali. Ito ay isang tibok ng puso. Totoo. Buhay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at hiya ay napalitan ng isang damdaming hindi niya panaramdaman kailanman, isang mabangis na pangangailangang protektahan ang nasa sinapupunan niya. Ang anak niya ay hindi isang kasangkapan. Hindi isang kahihiyan na dapat itago. Ang anak niya ay may karapatang mabuhay at karapatang makilala ang kanyang ama. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamatinong bestida at sapatos, bumaba si Liana mula sa jeep sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal sa puso ng Makati. De Leon Corporation. Ang bawat hakbang niya papasok sa malawak at makintab na lobby ay isang pakikipaglaban sa sarili. Ang mga empleyadong nakasasalubong niya ay nakatingin sa kanya, marahil ay nagtataka kung sino ang babaeng ito na tila hindi nababagay sa lugar. Huminto siya sa harap ng isang babaeng nasa reception desk. Good morning. May appointment po ba ako kay Sir Marco De Leon? Tiningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. What is your name and your purpose, ma'am? Liana Reyes po. Personal matter po. Matapos ang isang tawag sa telepono, tumango ang receptionist, kahit na may pagdududa pa rin sa mukha. You may go up. 35 rear floor. His secretary will assist you. Sa elevator, pakiramdam ni Liana ay hindi siya makahinga. Ang tibok ng puso niya ay kasing bilis ng tibok na narinig niya sa klinik. Nang bumukas ang pinto sa 35 rear floor, isang mundo ng karangyaan ang sumalubong sa kanya. Tahimik, malambot ang carpet, at may amoy ng kape at pera sa hangin. Dinala siya ng sekretarya sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. May nakaukit na tansong plaka dito, Marco E. Leon, Chief Executive Officer. Naiwan siyang mag-isa sa harap ng pinto. Ang tibok ng puso ng kanyang anak ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang nanginginig na mga kamay. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa ng kumatok. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kahoy, narinig niya ang sariling bumubulong, ang boses ay halos hindi lumabas. Sir Marco. Ang pamilyar na bigat sa dibdib ni Marco De Leon ay hindi nawawala. Isang buwan na ang nakalipas mula nang iwan siya ni Bella, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin, parang isang bukas na sugat na hinihipan ng malamig na hangin mula sa aircon ng kanyang opisina. Nakatayo siya sa harap ng salaming pader ng kanyang corner office sa 35th floor. Tanaw ang buong Makati, ngunit wala siyang makita kundi ang refleksyon ng sarili niyang kabiguan. Pinipilit niyang isipin kung saan siya nagkamali. Ibinigay niya ang lahat kay Bella, oras, mamahaling regalo, ang pangako ng isang kinabukasang magkasama. At pagkatapos, sa isang iglap wala na. Hindi na tayo para sa isa't isa, Marco. We want different things, sabi nito, ang mga salitang kasing lamig ng gabing iyon. Napahigpit ang kanyang kamao. Kasinungalingan. Alam niyang may iba pang dahilan. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa lungkot. Galit sa sarili dahil sa pagiging bulag, galit kay Bella dahil sa biglaang pag-iwan sa kanya. At galit sa buong mundo.
Bumalik siya sa kanyang malaking mahogany desk na pabuntong hininga at sinubukang pagtuunan ng pansin ang tambak na papeles. Ngunit ang mga numero at letra ay lumalangway lang sa kanyang paningin. Ang isip niya ay bumabalik sa gabing iyon, ang gabing sinubukan niyang habulin si Bella. Ang naaalala lang niya ay ang dami ng alak na ininom niya, ang galit na nag-udyok sa kanyang magmaneho papunta sa kondo nito, at ang isang malabong desisyon na gawin ang isang bagay na desperado para hindi na ito umalis. Ang mga sumunod ay isang malaking blanko, isang pira-pirasong panaginip na ayaw niyang buuin. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang desk. Ang boses ng kanyang sekretarya, si Ana. "Sir, may isang Liana Reyes po rito. Gusto raw po kayong makausap. Personal matter daw po." Kumunot ang noo ni Marco. Liana Reyes? Ang pangalan ay pamilyar, ngunit hindi niya mailagay sa isip. "Sino yon?" "Yung assistant po ni Ma'am Bella dati, sir." "Ay. Yung babaeng tahimik na palaging nakasunod kay Bella, parang anino. Anong kailangan nito sa kanya?" "Marahil ay hihingi ng recommendation letter." "Okay, papasukin mo," sabi niya, walang ganang bumalik sa kanyang swivel chair. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang babaeng simple lang ang suot, ang kanyang mga mata ay nakayuko sa sahig. Halatang hindi siya sanay sa ganitong lugar. Inilahad ni Marco ang kamay sa upuan sa tapat ng kanyang mesa. "Miss Reyes. Maupo ka. Anong maipaglilingkod ko sa'yo?" Umupo si Liana, inilagay ang kanyang bag sa kanyang kandungan at pinaglaruan ang strap nito. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Naiinip na si Marco. "Miss, marami pa akong trabaho." "Kung ano man yan, sabihin mo na." Huminga ng malalim si Liana at sa wakas ay nag-angat ng tingin. Nakita ni Marco ang takot at determinasyon sa mga mata nito. "Sir Marco, buntis po ako." Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Tinitigan niya ito, naghihintay ng kasunod, marahil ay isang punchline. Isang biro. Ngunit seryoso ang mukha nito. Nagsimulang tumawa si Marco, isang tawang walang saya. "Okay. Congratulations. Pero anong kinalaman ko dyan?" Nakita niyang lumunok si Liana. Ang boses nito ay nanginginig ng magsalita ulit. Kayo po ang ama." Ang tawa ni Marco ay biglang naputol. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nakabibingi. Shock. Iyon ang una niyang naramdaman. Pagkatapos ay pagkalito. Sinubukan niyang halungkatin ang kanyang alaala. Yung gabi sa kondo ni Bella ang dilim ang amoy ng alak. Pero hindi. Impossible. Si Bella ang pinuntahan niya. Si Bella ang nasa isip niya. Ang pagkalito ay mabilis na naging pagdududa at ang pagdududa ay naging galit. Isang malamig at matalim na galit. Ito ba ay isang plano? Isang bitag? Narinig ba nitong naghiwalay na sila ni Bella at ngayon ay sinusubukang samantalahin ang sitwasyon? Tinitigan niya si Liana mula ulo hanggang paa. Isang simpleng babae. Sino ang mag-aakalang mayroon itong ganitong klaseng tapang o desperasyon? Ang sakit na nararamdaman niya mula sa paghihiwalay nila ni Bella ay naghanap ng mapagbubuntunan at si Liana ang perpektong target. Imposible, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Si Bella ang kasama ko nung gabing yon. Nakita niyang umiling si Liana, may namumuong luha sa mga mata. Wala po si Ma'am Bella noon. Ako po ang naiwan sa unit niya. Lasing na lasing po kayo. Hindi na niya ito pinatapos. Tumayo siya at tumalikod, ayaw niyang makita ang mukha nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na idinayal ang numero ni Bella. Kailangan niyang marinig mula mismo dito. Nang sagutin ni Bella ang tawag, ang boses nito ay puno ng pag-aalala. "Marco? Napatawag ka? Okay ka lang?" "Bella, nandito sa opisina ko yung dati mong assistant." Si Liana, simula niya, pinipigilan ang galit sa kanyang boses. May sinasabi siyang kalokohan. Ano? Anong sinasabi niya? Sinasabi niyang buntis siya at ako daw ang ama. Narinig niya ang isang matinis na paghinga mula sa kabilang linya na sinundan ng katahimikan. Tapos, isang boses na nanginginig. "Oh and my God! Marco, hindi ko alam, hindi ko akalain." "Bella, anong nangyari nung gabing yon? Totoo bang wala ka doon?" tanong niya, naghahanap ng kasagutan na susuporta sa kanyang hinala. "Wala ako. Umalis ako bago ka pa dumating."
Alam mo, Marco, sinubukan ko siyang pigilan, sabi ni Bella, ang boses ay tila nag-aalala at puno ng pagsisisi. Sinabi ko sa kanya na lasing ka at mas mabuting umuwi na lang siya. Sabi ko, huwag kanyang papasukin. Pero nagpumilit siya. Sabi niya, kaya ka na daw niyang kausapin. Akala ko matino siyang kausap. Marco, I'm so sorry. Baka desperada lang siya. Bawat salita ni Bella ay parang pako na lalong nagbaon sa paniniwala ni Marco. Ito nga. Isang bitad. Plinano lahat ng babaeng ito. Ang galit niya ay umabot sa sukdulan. Si Bella ang biktima. At siya ang tangang naloko. Okay, Bella. Salamat. Ako na ang bahala rito, sabi niya bago ibaba ang tawag. Humarap siyang muli kay Liana, ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara ng galit. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na isang kawawang biktima sa kanyang paningin, kundi isang mapanlinlang na ahas. Lumapit siya sa kanyang mesa, binuksan ang isang drawer, at kumuha ng checkbook. Magkano, tanong niya, ang boses ay kasing talim ng kutsilyo. Inilapag niya ang checkbook sa mesa. Magkano ang kailangan mo para mawala ka sa buhay ko, at yang dinadala mo? Nakita niyang napaurong si Liana sa kanyang sinabi, na para bang sinampal niya ito. Ang kulay sa mukha nito ay nawala, at ang mga luha na kanina pa nito pinipigilan ay nagsimula ng pumatak. Ngunit hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito, ang mga mata ay puno ng sakit at hindi makapaniwalang ekspresyon. Sa halip na maawa, mas lalo lang siyang nainis. Para sa kanya, ang mga luhang iyon ay bahagi ng palabas. Hindi mo ako maluloko, patuloy niya habang papalapit dito. Alam ko na ang laro mo. Kaya sabihin mo na kung magkano. 1,000,000? 2? Bibigyan kita ng sapat na pera para mabuhay ka ng komportable, pero isa lang ang kondisyon ko. Huminto siya sa harap nito, tinitingnan ito mula sa itaas. Hindi mo ako guguluhin. Hindi mo guguluhin ang pamilya ko. At hindi malalaman ng batang yan na ako ang ama niya. Maliwanag. Ito ang kasunduan. Ang malamig at praktikal na solusyon sa isang magulo at emosyonal na problema. Ito ang paraan ng mga De Leon para ayusin ang gusot. Pera. Hinintay niya itong sumagot, marahil ay makipagtawaran. Ngunit sa kanyang pagtataka, dahan-dahang pinunasan ni Liana ang kanyang mga luha. Tumayo ito ng tuwid, at kahit nanginginig ang buong katawan, may bagong tatag sa kanyang mga mata. Tatanggapin ko ang tulong mo para sa anak ko, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit matatag. Dahil karapatan niya yon. Pero hindi ako humihingi ng kahit ano para sa sarili ko. Pagkasabi noon, tumalikod ito at nagsimulang maglakad palabas ng opisina. Walang lingon likod. Walang dagdag na salita. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kanyang malawak na opisina, saksakan ng yaman, ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagkalito. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Ang biglaang pagpapakita nito ng dignidad ay sumira sa simpleng narrative na binuo niya sa kanyang isipan. Isinara nito ang pinto, at ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa dati. Ang bagong apartment ay malinis, maluwag, at amoy pintura pa. Mayroon itong malaking bintana na tanaw ang magulong tanawin ng Quezon City. Moderno ang mga gamit, bago ang lahat, mula sa refrigerator hanggang sa kama. Ito ang eksaktong kabaligtaran ng maliit at masikip na kwartong inuupahan niya dati. Ngunit habang inilalapag ni Liana ang kanyang nag-iisang karton ng mga personal na gamit sa makintab na sahig, isang klase ng lamig ang gumapang sa kanyang balat na hindi galing sa aircon. Ang lugar na ito ay hindi tahanan. Isa itong magandang kulungan. Ang bawat sulok ay isang paalala ng kasunduan nila ni Marco De Leon, isang kasunduang malamig, walang emosyon, at nakabase sa pera at obligasyon. Siya ang bahala sa lahat ng gastusin. Siya naman ang bahala sa pagtatago ng katotohanan. Sinimulan niyang ilabas ang kanyang mga gamit. Ilang damit, isang lumang libro, at isang kupas na litrato ng kanyang pamilya sa probinsya. Ipinatong niya ang litrato sa bedside table. Ang nakangiting mukha ng kanyang ina ang unang bagay na gusto niyang makita sa umaga. Ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay tila isang akusasyon. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang ina ang lahat ng ito? Lumipas ang isang linggo. Ang bawat araw ay pare-pareho. Gigising siya, kakain mag-isa, at manonood ng AC, walang tawag mula kay Marco.
Ang tanging komunikasyon nila ay sa pamamagitan ng sekretarya nito, si Ana, na nagpapadala ng mga text message tungkol sa mga schedule ng check-up. Isang umaga, nakatanggap siya ng text, "Good morning, Ina Reyes. Nemo de Leon will pick you up at Sham Wang for your appointment with the doctor. Please be ready." Nanuyo ang lalamunan ni Liana. Sasama ito. Bakit? Ang akala niya, ang kasunduan nila ay hanggang pera lang. Ang kaba ay unti-unting pumuno sa kanyang dibdib. Nagsuot siya ng isang simpleng maternity dress, sinuklay ang buhok, at naghintay. Eksaktong 9:00, isang itim at makintab na luxury car ang huminto sa tapat ng kondominium. Si Marco mismo ang nagmamaneho. Hindi ito bumaba. Hinintay lang siya nitong pumasok. Ang biyahe papunta sa ospital ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng radyo at ang ugong ng makina. Sumulyap si Liana kay Marco. Diretso ang tingin nito sa daan, ang panga ay matigas, ang mga kamay ay mahigpit ang hawak sa manibela. Para siyang isang estatwang gawa sa bato, malamig at hindi maabot. Napayuko na lang si Liana, pinaglaruan muli ang strap ng kanyang bag. Sa waiting area ng Ob-Gyn Clinic, mas lalong naging kapansin-pansin ang agwat sa pagitan nila. Napapalibutan sila ng mga mag-asawang masayang nag-uusap, ang mga lalaki ay nakahawak sa tiyan ng kanilang mga misis. Samantala, sila ni Marco ay nakaupo ng may isang upuang pagitan, na para bang dalawang estranghero na nagkataon lang na magkatabi. Nang tawagin ang pangalan niya, tumayo si Liana. Akala niya ay maghihintay lang si Marco sa labas. Ngunit habang naglalakad siya papasok, narinig niya ang mga yapak nito sa likuran niya. Sa loob ng examination room, sinimula ng doktora ang ultrasound. Muli, naramdaman ni Liana ang pamilyar na kaba. Nang itutok ng doktora ang monitor sa kanya, lumingon ito kay Marco na tahimik na nakatayo sa isang sulok. "Sir, gusto niyo po bang marinig ang heartbeat ng baby niyo?" tanong ng doktora. Nakita ni Liana ang pag-aatubili sa mukha ni Marco. Tila ba pinag-iisipan nito kung tatanggi. Ngunit sa huli, tumango ito ng isang beses, dahan-dahang lumapit. Tugdog. 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 Ang malakas at mabilis na tibok ay muling pumuno sa silid. Napako ang tingin ni Marco sa itim at puting screen, sa maliit na kumikislap na buhay sa loob nito. Hindi niya pinansin ang monitor. Ang mga mata ni Liana ay nakatutok lamang sa mukha ni Marco, hinahanap ang kahit anong emosyon. At nakita niya ito. Isang bahagyang pagawang ng kanyang mga labi. Ang paglambot ng kanyang mga mata. Isang kislap ng pagkamangha, isang emosyong hindi niya mapangalanan, na mabilis din nawala at napalitan ng dati nitong malamig na ekspresyon. Ngunit nakita niya. Kahit sa isang segundo lang, nakita niya. Isang maliit na butas sa pader na itinayo nito sa kanilang pagitan. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa puso ni Liana. Pauwi, habang naglalakad sila pabalik sa parking lot, natapilok si Liana. Medyo nawalan siya ng balanse at napahawak sa hangin. Bago pa man siya matumba, isang malakas na braso ang humawak sa kanya, pinigilan ang kanyang pagbagsak. Napatingala siya. Si Marco. Hawak siya nito, ang mga mata ay nakatingin sa kanya, hindi na may galit kundi may halong pag-aalala. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata nang walang pader ng pagdududa o akusasyon. Naramdaman ni Liana ang init ng kamay nito sa kanyang braso, isang init na kumalat sa buong katawan niya. Tumagal lang iyon ng ilang segundo, ngunit para kay Liana, parang huminto ang oras. "Okay ka lang?" tanong ni Marco, ang boses ay bahagyang mas malumanay kaysa dati. Mabilis na umayos ng tayo si Liana, marahang inalis ang pagkakahawak nito. "Okay lang ako. Salamat." Nag-iwas siya ng tingin, nahihiya sa bigla ang pagiging malapit nila. Ang pag-asang sumibol kanina ay mas lalong lumaki. Marahil, sa paglipas ng panahon, matutunan din nitong tanggapin hindi lang ang bata, kundi pati na rin siya. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan pabalik ay iba na. Hindi na ito mabigat at puno ng tensyon. Mayroon na itong bahagyang kagaanan, isang hindi masabing pagbabago. Pagdating nila sa tapat ng kondominium, akala ni Liana ay aalis na agad si Marco. Ngunit pinatay nito ang makina. "Ihahatid na kita sa taas," sabi nito, hindi isang tanong kundi isang pahayag. Wala nang nagawa si Liana kundi tumango. Tahimik silang sumakay ng elevator. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang unit, sumunod si Marco sa loob,
inilapag ang maliit na paper bag na may lamang mga bitamina na inireseta ng doktora sa ibabaw ng kitchen counter. Magpahinga ka na, sabi nito, tila hindi sigurado kung ano pa ang susunod na sasabihin o gagawin. Salamat sa paghatid, mahinang sagot ni Liana. Akmang tatalikod na si Marco para umalis nang biglang bumukas ang pinto ng walang katok-katok. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakapormal na damit, may dalang mamahaling bag, at may aura ng kapangyarihan ang pumasok. Ang kanyang mukha ay pamilyar kay Liana mula sa mga larawan sa opisina. Si Donna Elvira de Leon, ang ina ni Marco. Ang ngiti sa mukha ng matandang babae ay nagyelo nang makita niya si Liana. Ang kanyang mga mata, na kasing talim ng kay Marco, ay sinuri si Liana mula ulo hanggang paa, na may hindi maikakailang pagkamuhi at pandidiri. Napaurong si Liana. Ang kagaanan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Marco, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Donna Elvira. Ang boses ay malamig at kontrolado, ngunit ang tingin ay nakapako kay Liana. Sino ang babaeng ito? Nakita ni Liana ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang bahagyang lambot na nakita niya kanina ay nawala, napalitan ng isang pamilyar na pader ng pagiging malamig. Mom, anong ginagawa niyo rito? Sinusundan kita. Ilang araw ka ng balisa. At ngayon, malalaman ko na lang nakasama mo ang babaeng ito. Lumapit si Donna Elvira, ang bawat hakbang ay tila isang banta. Huminto ito sa harap ni Liana. So, ikaw pala yon. Ikaw ang kahihiyan ng anak ko. Hindi nakapagsalita si Liana. Ang mga salita ay tumusok sa kanyang puso na parang mga karayom. Mom, stop it, mariing saway ni Marco, hinawakan ang braso ng ina. Let's talk about this at home. Ngunit hindi nagpaawat si Donna Elvira. Kinuha nito ang kanyang handbag, binuksan ito, at kumuha ng isang checkbook, katulad ng ginawa ni Marco noong unang araw. Mabilis itong nagsulat at pinunit ang isang tseke. Inilahad niya ito sa harap mismo ng mukha ni Liana. Heto, sabi ni Donna Elvira, ang boses ay puno ng lason. Hindi ko alam kung magkano ang hinihingi mo sa anak ko, pero sigurado akong sapat na yan. Kunin mo yan at ipalaglag mo ang batang yan. Huwag ka nang magpapakita sa pamilya namin kailanman. Ang paningin ni Liana ay nanlabo dahil sa mga luhang namumuo. Tiningnan niya ang tseke, pagkatapos ay ang mukha ni Donna Elvira na puno ng paghamak, at sa huli, si Marco, na nakatayo lang doon, gulat at hindi makagalaw. Ang pag-asa. Ang munting pag-asa na binuo niya buong araw ay dinurog sa isang iglap. Isang bagay sa loob ni Liana ang pumutok. Ang takot ay napalitan ng galit. Ang hiya ay napalitan ng dignidad. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niya, na ang buhay ay tinatawaran na parang isang bagay na pwedeng itapon. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay, hindi para kunin ang tseke. Hinablot niya ito mula sa pagkakahawak ni Donna Elvira. At sa harap ng dalawang nagulat na De Leon, dahan-dahan niyang pinunit ang tseke sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit ito, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang. Binitiwan niya ang mga piraso ng papel, na lumipad at dahan-dahang nahulog sa sahig na parang mga patay na dahon. Nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang nanlilisik na mga mata ni Donna Elvira. Hindi po mabibili ang buhay ng anak ko, ma'am, sabi ni Liana, ang boses niya ay mahina ngunit matatag, umaalingaw sa nakabibinging katahimikan ng apartment. Napaawang ang bibig ni Donna Elvira sa pagkabigla. Ang mukha nito ay namula sa galit, isang galit na nangangakong magbabalik na may kasamang bagsik. Naiwan si Liana na nakatayo doon, ang puso ay kumakabog ng malakas, handa sa anumang parusang darating. Ang biyahe pa uwi mula sa apartment ni Liana ay isang mahabang, nakabibinging katahimikan. Si Donna Elvira ay nakaupo sa passenger seat, ang kanyang postura ay matigas na parang bakal, ang tingin ay diretsyo sa daan, ngunit alam ni Marco na ang galit nito ay nagniningas pa rin. Ramdam niya ang init nito mula sa kinaupuan niya. Pagdating nila sa garahe ng mansyon sa Alabang, hindi pa man namamatay ang makina ng sasakyan ay nagsalita na ang kanyang ina. Hindi ko matanggap ito, Marco, sabi ni Donna Elvira, ang boses ay puno ng pigil na galit. Sa lahat ng babaeng pwede mong anakan, sa isang katulong pa ng ex-girlfriend mo. Anong sasabihin ng mga tao? Anong sasabihin ng mga sosyo natin? Ng mga business partners? Hindi sumagot si Marco. Hinayaan lang niya itong ilabas ang lahat. Sinira mo ang pangalan natin, sa wakas, tumaas ang boses nito, ang kontrol ay nawala.
Sinira mo ang pangalan ng mga De Leon dahil sa isang walang kwentang babae. Isang oportunista. Mom, it was a mistake, mahinang sagot ni Marco, pagod na sa lahat. Isang pagkakamali na habang buhay nating dadalhin. Na habang buhay na ikakabit sa pangalan mo. Huminga ng malalim si Donna Elvira, tila sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ayusin mo ito, Marco. Bago pa kumalat ang balita. Bigyan mo ng mas malaking halaga. Lahat ng tao may presyo. Hanapin mo ang presyo niya. Bumaba si Marco ng sasakyan at pumasok sa malaking bahay. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang dagdag na pabigat sa kanyang dibdib. Ang imahe ni Liana na pinupunit ang tseke ay pilit na sumisingit sa kanyang isipan. Isang oportunista ba talaga ang gagawa noon? Isang babaeng gahaman ba sa pera ang tatanggi sa halagang makakapagpabago ng buhay niya? Ngunit ang pagdududang iyon ay mabilis na natatabunan ng isa pang alaala, ang boses ni Bella sa telepono, puno ng pagsisisi, na sinasabing sinubukan nitong pigilan si Liana. Nalilito siya. Nagagalit. At higit sa lahat, nakakaramdam siya ng matinding pag-iisa. Sa gitna ng kaguluhang ito, isa lang ang pangalang pumasok sa isip niya. Isa lang ang taong sa tingin niya ay makakaintindi sa kanya. Kinuha niya ang susi ng isa pa niyang sasakyan at umalis nang walang paalam. Kailangan niyang makausap si Bella. Nagkita sila sa isang mamahaling coffee shop sa Lies, isang lugar na madalas nilang puntahan noon. Pagdating ni Marco, nandoon na si Bella, nakaupo sa isang table sa sulok. Maganda pa rin ito, tulad ng dati, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na tila pinasadya para sa okasyong iyon. Marco, bati nito, ang boses ay malambing. Umupo si Marco at umorder ng kape. Sa loob ng ilang sandali, tinitigan lang nila ang isa't isa. I'm sorry, biglang sabi ni Bella, at nakita ni Marco ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. I'm so sorry, Marco. Kung alam ko lang nahahantong sa ganito ang lahat, dapat pala hindi na lang ako umalis. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Marco. Ito ang gusto niyang marinig. Isang kumpirmasyon na nagkamali ito, na may pag-asa pa para sa kanila. Bakit ka ba kasi umalis, Bella? Tanong niya, ang galit ay napalitan ng pakiusap. Napayuko si Bella, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Dahil natakot ako, Marco. Natakot ako na hindi ako sapat para sa'yo, para sa pamilya mo. Naramdaman ko na hindi ko kayang pantayan ang mga inaasahan nila sa magiging asawa mo. Duwag ako. At ngayon, pinagsisisihan ko iyon araw-araw. Hinawakan ni Marco ang kamay nito. Pwede pa nating ayusin, Bella. Umiling si Bella, mas maraming luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Paano? Paano natin ayusin kung mayroon ng iba? Kung may bata nang darating? Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit. Alam mo, Marco, nung gabing yon sinubukan ko siyang pigilan. Nasa baba pa lang ako ng kondo, paalis na, nakita ko siyang naghihintay sa lobby. Sinabi ko sa kanya na lasing ka at huwag ka na niyang hintayin. Sabi ko, mas mabuting umuwi na lang siya dahil baka kung anong mangyari. Nakinig ng mabuti si Marco. Bawat salita ni Bella ay tila umaayon sa mga hinala niya. Pero nagpumilit siya, patuloy ni Bella, ang boses ay nanginginig. Sabi niya, kaya ko nang hawakan si Sir Marco. Akala ko ang ibig niyang sabihin ay kaya kanyang pakalmahin. Hindi ko akalain na may iba pala siyang plano. Marco, maniwala ka sa akin. Ang sakit-sakit isipin na ginamit niya ang sitwasyon para sirain tayo. Ang kwento ni Bella ay perpekto. Masyadong perpekto. Pero sa estado ng isip ni Marco, ito ang katotohanang pinili niyang paniwalaan. Ito ang mas madaling paniwalaan. Mas madaling isipin na si Liana ay isang kontrabida kaysa tanggapin na siya, si Marco, ang nagkamali ng malaki. Ang imahe ng nagmamakaawang si Bella ang nanaig laban sa imahe ng tahimik, ngunit matatag na si Liana. Umalis si Marco sa coffee shop na may panibagong bigat sa dibdib, ngunit ngayon, ang kanyang pagkalito ay may kasama ng malinaw na galit na nakatutok sa isang tao, kay Liana. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng gabi sa EDSA ay lumalabo sa kanyang paningin. Tama ang kanyang ina. Tama si Bella. Si Liana ay isang oportunista. Ang pagpunit niya ng tseke. Siguro ay isang palabas lang iyon, isang paraan para humingi ng mas malaki pa. Isang paraan para lalo siyang itali. Ngunit habang pilit niyang kinukumbinsi ang sarili,
Isang imahe ang pabalik-balik sa kanyang isipan, isang imaheng ayaw magpatalo, ang maliit na kumikislap na tuldok sa ultrasound monitor at ang malakas na tibok ng puso na pumuno sa buong silid. Tugdog. 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 Napahampas siya sa manibela sa sobrang frustrasyon. Bakit ba napakakomplikado ng lahat? Bakit may isang bahagi sa kanya na hindi lubusang makumbinsi ng mga luha ni Bella? Bakit mayroon pa ring bahagyang pagdududa? Itinigil niya ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng daan. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa manibela, pagod na pagod sa pag-isip. Gusto na lang niyang matapos ang lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa tabi niya. Kinuha niya ito, iniisip na baka si Bella o ang kanyang ina ang tumatawag. Ngunit isang text message iyon mula sa isang numerong hindi pamilyar, ngunit alam niya kung kanino galing. Ang mensahe ay simple lang, walang hinihingi, walang panunumbat. Okay ka lang ba? Nag-aalala ako. Nabasa ni Marco ang text, at ang buong kastilyo ng galit na itinayo niya sa kanyang isipan ay nagsimulang gumuho. Ang simpleng tanong na yon, na puno ng pag-aalala, ay hindi galing sa isang taong mapanlinlang. Hindi iyon ang text ng isang oportunista. Ang pagkalito niya ay bumalik, mas matindi, mas malalim. Sino ba talaga si Liana Reyes? At sino sa kanila ang tunay na nagsasabi ng totoo? Ilang linggo matapos ang komprontasyon sa kanyang apartment, sinubukan ni Liana na bumalik sa isang uri ng normalidad, kahit na ang normal para sa kanya ngayon ay isang buhay na puno ng pag-iisa at kawalan ng katiyakan. Ang umaga niya ay nagsisimula sa morning sickness, at ang gabi niya ay nagtatapos sa pag-isip kung anong kinabukasan ang naghihintay para sa kanya at sa kanyang anak. Ang komunikasyon nila ni Marco ay naging mas madalang pa. Tanging mga text na lang mula sa sekretarya nito ang natatanggap niya, mga paalala tungkol sa mga bitamina at mga susunod na check-up. Hindi na ito nagpakita. Isang bahagi niya ang nakahinga ng maluwag dahil doon, wala ng tensyon, wala ng masakit na salita mula kay Donna Elvira. Ngunit isang maliit, hangal na bahagi niya ang nakaramdam ng lungkot. Ang kislap ng pag-asa na nakita niya sa ospital ay tuluyan ng namatay. Isang hapon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ana, ang sekretarya ni Marco. Emna Reyes, pinapatanong po ni Sir Marco kung pwede niyo daw pong kunin ang mga natitira niyo panggamit sa dati ninyong tinitirhan. Yung unit po ni Ma'am Bella. Ipapaterminate na po kasi ni Sir ang lease contract. Napatigil si Liana. Ang unit na yon, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Ang huling bagay na gusto niyang gawin ay ang bumalik doon. Wala na po akong gamit doon, mahina niyang sagot. Sigurado po kayo, ma'am? May isang kahon daw po kasing nakapangalan sa inyo sa storage room. Baka po gusto niyo lang i-check, pilit ni Ana. Bukas po ng hapon ang deadline para kunin ang lahat ng gamit. Napabuntong hininga si Liana. Marahil ay may naiwan na siyang hindi niya naalala. Ayaw na niyang magkaroon pa ng anumang koneksyon sa lugar na yon. Sige po. Pupunta ako bukas. Kinabukasan, dala ang susi na ibinigay sa kanya ng building admin, pumasok si Liana sa condominium unit. Amoy luma at alikabok ang sumalubong sa kanya. Halos wala ng laman ng apartment, maliban sa ilang malalaking kasangkapan na natatakpan ng puting tela. Parang isang bahay ng multo, puno ng mga alaala na gusto na niyang kalimutan. Nahanap niya ang kahon sa maliit na storage room. Mga luma niyang libro at ilang dokumento. Habang isinasara niya ang kahon, napansin niya ang isang bagay na nakasiksik sa pagitan ng pader at isang lumang kabinet. Isang puting tablet computer. Pamilyar ito sa kanya. Ito ang lumang tablet ni Bella na pinalitan nito ng bago ilang buwan na ang nakalipas. Marahil ay naiwan lang ito sa pagmamadali. Dinampot niya ito. Balak sana niyang iwan na lang, ngunit naisip niya na baka may mahalagang file si Bella dito. Subukan niyang buksan. Dead battery. Kinuha niya ang charger mula sa isang drawer at isinaksak ito. Habang naghihintay, isang text ang dumating sa kanyang cellphone. Galing kay Marco. Nagulat siya. Elwe mother is hosting a family dinner tonight. She wants you to be there. Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Isang family dinner. Bakit? Matapos siyang ipagtabuyan at alukin ng pera para ipa-abort ang bata, ngayon ay gusto siyang isama sa isang hapunan. Naramdaman niya ang bitad. Isa itong imbitasyon, hindi para tanggapin siya, kundi para ipahiya. Nag-reply siya, "Huwag na lang po, sir."
Nakakahiya. Ang reply ni Marco ay mabilis at malamig, "It's not a request. I'll pick you up at 7. Napaupo si Liana sa sahig, nawalan ng lakas. Wala siyang pagpipilian. Habang nakatulala, bumukas ang screen ng tablet. May password. Sinubukan niya ang petsa ng kaarawan ni Bella. Mali. Ang pangalan ng aso nito. Mali. Bigla niyang naalala ang isang bagay. May Reset to Factory Settings option kung sakaling makalimutan ang password. Kailangan niyang burahin ang lahat para maibalik niya ito ng malinis kay Bella. Sinunod niya ang instructions na nakita niya online. Habang nagre-reboot ang tablet, may lumabas na option, Restore from Last Backup. Aksidente niyang napindot ang yes. Nagsimulang bumalik ang mga lumang files, apps, at mga larawan. Habang naghihintay, napunta siya sa voice recorder app. May ilang files doon na may mga petsa mula pa noong nakaraang buwan. Dahil sa kuryosidad, pinindot niya ang play sa isang file na may petsa isang araw bago ang gabing iyon. Ang boses ni Bella ang narinig niya, tila kausap nito ang isang kaibigan sa telepono at naka-loudspeaker ito. "Girl! Nakipag-break na ako." Finally, sabi ni Bella may halong tawa. "Talaga? Bakit daw?" tanong ng boses ng kaibigan nito. "Wala. Same old drama. Pero ang totoo, na-meet ko na kasi si Ewan Tan. You know, yung may-ari ng hotel chain. Super yaman, girl. At mas matanda, mas mature. Hindi tulad ni Marco, parang bata pa rin." Nanigas si Liana sa kinaupuan. Patuloy ang usapan. "E paano si Marco? Baka habulin ka noon." At dito na nagsalita si Bella ng mga salitang dumurog sa buong mundo ni Liana. "Hayaan mo siya. Alam ko namang pupunta yon dito mamaya, lasing na lasing for sure. Drama king yon eh." Tumawa ulit si Bella. "Actually, may naiwan dito. Si Liana, yung alalay ko. Inutusan kong maglinis. Hayaan mo siyang abutan ng lasing na yon. At least, hindi ako ang mapapagod sa kanya. Total, katulong ko lang naman yan." Hindi makahina si Liana. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Hindi ito aksidente. Hindi ito pagkakamali. Ito ay isang plano. Isang masama at kalkuladong plano. Ginamit siya. Itinapon siya na parang basura para lang makaiwas si Bella sa isang lalaking lasing. Ang panginginig niya ay napalitan ng isang klase ng galit na hindi niya panaramdaman kailanman. Isang malamig at nanunuot na galit. Gabi. Gaya ng inaasahan, sinundo siya ni Marco. Hindi ito nagsalita sa buong biyahe. Pagdating nila sa mansyon ng mga De Leon, sinalubong sila ng isang eksenang tila kinuha sa isang pelikula. Maraming bisita, lahat ay nakabihis ng magara. Ang tingin ng lahat ay napunta sa kanya, sa kanyang simpleng damit, sa kanyang tiyan na bahagya ng umumbok. Dinala siya ni Marco sa isang mahabang mesa kung saan nakaupo si Donna Elvira sa pinakadulo. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting hindi umabot sa mga mata. "Mabutit nakarating ka, iha," sabi ni Donna Elvira, sapat na para marinig ng mga katabi. "I'm sure everyone is excited to meet the mother of our future grandchild." Ang bawat salita ay may lason. Buong gabi, naramdaman ni Liana ang mga matang nakatitig sa kanya, ang mga bulungang humihinto kapag napapatingin siya. Pinilit niyang maging matatag, iniisip ang audio recording na ligtas na nakatago sa kanyang cellphone. Ang pinakamasakit na sandali ay ng isang pinsan ni Marco, isang babaeng nakapulang bestida, ang dumaan sa likuran niya. "Ay sorry," sabi nito, ngunit alam ni Liana na sinadya ito. Isang buong baso ng red wine ang tumapon sa kanyang murang bestida, kumalat na parang dugo sa puting tela. Napatayo ang lahat. Ang tawa ay naghahari sa paligid. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng tulong, ng kahit anong senyales na ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang nakita lang niya ay gulat at pag-aalinlangan sa mukha nito. Inabutan lang siya ni Marco ng isang puting table napkin. Isang napkin. Iyon lang ang kaya nitong ibigay. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang galit. Ang sakit. Ang pagkapahiya. Hindi na niya kaya. Napatakbo siya palabas ng mansyon, hindi pinapansin ang mga tawag ni Marco sa likuran niya. Tumakbo siya palabas ng malaking gate at huminto sa ilalim ng isang post ng ilaw. At kasabay ng pagpatak ng mga luha niya, nagsimulang pumatak ang ulan.
Nanginginig, basang-basa, at nag-iisa. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang tiyan. Hindi lang siya ipinahiya ng buong pamilya nito. Ipinahiya rin siya ng lalaking ama ng kanyang anak. Ang lalaking nagsimula ng lahat ng ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nababasa ng ulan. Pinindot niya ang play button, at sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, muli niyang pinakinggan ang nakakalokong tawa ni Bella. Ano na ang gagawin niya ngayon? Sinundan ni Marco si Liana palabas, ang mga sigaw niya ay nalulunod sa biglang buhos ng ulan at sa papalakas na bulungan ng mga bisita sa likuran niya. Huminto siya sa may gate, pinapanood ang papalayong anyo ni Liana na basang-basa at nag-iisa sa ilalim ng post ng ilaw. Isang matinding pakiramdam ng pagkakasala ang bumalot sa kanya, mas malamig pa kaysa sa ulang tumatama sa kanyang balat. Bakit hindi siya kumilos? Bakit hinayaan niyang ipahiya ito ng ganun-ganun na lang? Ang imahe ng sakit at pagtataksil sa mga mata ni Liana bago ito tumakbo ay parang isang kutsilyong tumarak sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa loob ng mansyon, ang mukha ay isang maskara ng galit. Sinalubong siya ng kanyang ina. Hayaan mo na yon, Marco. It was for the best, nakita mo naman, hindi siya nababagay sa atin, sabi ni Donna Elvira, na para bang isang maliit na problema lang ang naresolba. Hindi, Mom. Malito, mali ang ginawa nyo, mariing sagot ni Marco. Sa unang pagkakataon ay kinontra ang ina sa harap ng ibang tao. Tinalikuran niya ito at ang mga nagbubulungang bisita at mabilis na umakyat sa kanyang kwarto. Sinubukan niyang tawagan si Liana. Paulit-ulit. Ngunit hindi ito sumasagot. Nagring lang ito nang nagring hanggang sa mapunta sa voicemail. Nag-text siya. Liana, I'm sorry. Please answer. Umuwi ka na. Ihahatid kita. Walang reply. Sinubukan niyang bumalik sa apartment nito, ngunit wala siya doon. Nagsimula nang kumalat ang isang uri ng takot sa kanyang sistema, isang takot na hindi niya panaramdaman dati. Ang takot na baka tuluyan na itong mawala kasama ang kanilang anak. Sa isang iglap, na-realize niya na ang pagkawala ni Liana ay mas mabigat dalhin kaysa sa pagkawala ni Bella. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa apartment ni Liana. Naghintay siya sa lobby, umaasang makikita niya itong darating. Ngunit lumipas ang mga oras, wala. Ang katahimikan mula dito ay mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Sa sobrang desperasyon, ginawa niya ang isang bagay na alam niyang hindi dapat. Tinawagan niya si Bella. Bella, nagkausap ba kayo ni Liana? Tanong niya agad, walang paligoy-ligoy. Liana? Hindi. Bakit? Anong nangyari? Sagot ni Bella, ang boses ay puno ng pagtataka. Nag-away kami kagabi. Umalis siya. Hindi ko siya makontak, paliwanag ni Marco, ang boses ay puno ng pagod. May sinabi siya tungkol sa isang audio recording. Sabi niya, may nalaman daw siya. Narinig ni Marco ang biglaang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang mahinang tawa. Audio recording. Oh my God, Marco. Pinaniwalaan mo yon? Anong ibig mong sabihin? Naku, yung recording na yan, matagal na yan. Nagbibiruan lang kami ng kaibigan ko noon, nilalait ka namin kasi lasinggero ka, pag broken-hearted, paliwanag ni Bella, ang tono ay magaan na para bang isang simpleng biro lang ang lahat. Sinabi ko sigurong hayaan nyo na yung lasing na yon. Ganyan. Alam mo na, biruan ng mga babae. Grabe naman si Liana kung maniwala. Ginagamit niya lang yan para pag-awayin tayo, Marco. Para palabasin na ako ang masama. Ang paliwanag ni Bella ay tila lohikal. Madaling paniwalaan. Ngunit sa pagkakataong ito, may mali. May isang bagay sa tono ni Bella, isang bahagyang panginginig, isang pilit na kagaanan na nagtanim ng mas malalim na pagdududa sa isipan ni Marco. Naalala niya ang takot sa mga mata nito noong una niyang binanggit ang tungkol kay Liana. Sige, Bella. Salamat, sabi niya bago ibaba ang tawag. Hindi siya mapakali. Bumalik siya sa condo unit ni Bella kung saan huling nagpunta si Liana. Pinasok niya ang unit, nagbabaka sakaling may makikitang kahit anong clue. Doon, sa ibabaw ng kitchen counter, nakita niya ang isang lumang tablet na nakasaksak sa charger. Ang tablet ni Bella. Biglang nag-ugnay ang mga piraso sa kanyang isipan. Ang tablet. Ang audio recording. Hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang tablet at umalis. Alam niya kung sino ang pwedeng tumulong sa kanya.
Tinawagan niya ang isang dati niyang kaibigan sa kolehiyo na ngayon ay isang cybersecurity expert. Alex, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Marco sa telepono. Mayroon akong tablet dito. Kailangan kong ma-recover ang lahat ng deleted files. Mga text, emails, voice recordings. Lahat. It's extremely important. Kaya yan, pare. Pero baka abutin ng ilang araw, sagot ng kaibigan niya. Kahit gaano katagal. Just do it, pakiusap ni Marco. Lumipas ang 2 araw. 2 araw ng impyerno. Hindi pa rin siya tinetext o tinatawagan ni Liana. Ang apartment nito ay nananatiling walang tao. Nag-aalala na siya hindi lang para dito, kundi para na rin sa kalusugan nito at ng bata. Ang bawat segundo ng katahimikan ay isang dagok ng konsensya. Nagsimula siyang matakot na baka ito na ang katapusan. Na baka sa isang iglap, nawala na sa kanya ang lahat, ang babaeng nagdadala ng kanyang anak, at ang pagkakataong itama ang kanyang mga pagkakamali. Isang gabi, habang nakatulala siya sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Isang email. Galing kay Alex. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuksan ang email. Ang subject line ay simple lang, eto na. Ngunit ang kasunod na pangungusap sa katawan ng email ay ang nagpakilabot sa kanya. Nakuha ko na lahat, pare. Hindi mo magugustuhan to. May isang naka-attach na zip file. Dinownload niya ito at binuksan. Isang folder na puno ng mga dokumento, mga audio file, at mga screenshot ng mga text messages. Binuksan niya ang unang file, isang text conversation sa pagitan ni Bella at ng isang lalaking nakasave bilang Emertan. Ang petsa ay isang linggo bago sila mag-break. Bella, dinner tonight. I miss you. Emertan, Kent. With Ellie wife. Bella, so when can see you? I'm getting tired of pretending with Marco. Emertan, patience, my dear. I told you, I'll leave her soon. Then you'll have me all to yourself. Napahigpit ang hawak ni Marco sa mouse. Niloko siya. Ang buong dahilan ng breakup nila ay isang kasinungalingan. Binuksan niya ang isa pang file. Isang email thread. Ang huling email ay mula sa assistant ni Emertan na may petsang ilang araw lang ang nakalipas. Numel Cruz, Emertan has asked me to inform you that he will no longer be in contact with you. He has reconciled with his wife and has decided to end your arrangement. Please refrain from contacting him again. Kaya pala bigla itong naging mabait sa kanya. Kaya pala ito umiiyak at humihingi ng tawad. Isa lang siyang fallback. Isang safety net. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang huli. Ang buong, hindi na-edit na audio recording ng pag-uusap ni Bella at ng kaibigan nito. Nandoon lahat. Ang plano. Ang panlalait. Ang pag-amin na sinadya nitong iwan si Liana para harapin ang isang lasing na si Marco. Hayaan mo siyang abutan ng lasing na yon. Total, katulong ko lang naman yan. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Hindi lang siya niloko ni Bella. Ginamit at sinira nito ang buhay ng isang inosenteng tao. At siya, sa kanyang kabubulagan, ay naging kasangkapan sa kalupitang iyon. Napayuko si Marco sa kanyang mesa, ang bigat ng katotohanan ay dumagan sa kanya na parang isang toneladang bato. Lahat ng pinaniwalaan niya ay kasinungalingan. Ang babaeng minahal niya ay isang halimaw. At ang babaeng sinaktan at hinusgahan niya ay ang tunay na biktima. Lahat ay nawala. Ang tiwala niya. Ang pagmamahal na inakala niyang totoo. At higit sa lahat, si Liana na ngayon ay nawawala dahil sa kanya. Hawak niya ang katotohanan, ngunit para saan pa? Baka huli na ang lahat. Sa loob ng 2 araw, hindi halos natulog o kumain si Marco. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay ang mga kasinungalingang nabasa at narinig niya, at ang mukha ni Liana na puno ng sakit noong huli niya itong makita. Ang galit niya kay Bella ay mas matindi pa sa naramdaman niyang pagmamahal para dito noon, isang mapanirang apoy na humihingi ng katarungan. Ngunit higit sa galit, nandoon ang bigat ng pagsisisi. Siya ang may kasalanan. Hinayaan niyang bulagin siya. Hinusgahan niya ang maling tao. Kailangan niyang mahanap si Liana. Nagpatulong siya sa kanyang mga koneksyon, sa mga private investigator, at sa wakas, pagkatapos ng halos 1 linggong paghahanap, nahanap nila ito.
Nakatira ito sa isang maliit na paupahan sa Sampaloc kasama ang isang pinsan. Simple, masikip, ngunit ligtas. Nang araw na yon may plano na si Marco. Isang masakit ngunit kinakailangang plano para tuldukan ang lahat. Una, tinawagan niya si Bella. Bella, we need to talk, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Let's have dinner tonight. Sa dati nating paboritong restaurant. I have something important to tell you. Narinig niya ang pananabik sa boses ni Bella. Really? CJ, Marco. I'll be there. I'm so excited. Pagkatapos, si Liana. Mas mahirap itong kausapin. Ilang beses niyang sinubukang tawagan ngunit hindi ito sumasagot. Sa huli, nagpadala siya ng text. Liana, I know everything. Please bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Magkita tayo mamayang 8 sa restaurant sa tapat ng S. Lucas Enge. Kung hindi ka dumating, maintindihan ko. Pero sana, para sa anak natin, pagbigyan mo ako. This is the last thing I will ever ask of you if you say no. Gabi. Naunang dumating si Marco sa pribadong silid ng restaurant na ipinareserba niya. Isang mamahaling Italian restaurant, ang paborito nila ni Bella. Ilang saglit pa, pumasok si Bella, nakasuot ng isang eleganteng itim na damit, ang mukha ay nagliliwanag sa pag-aakalang ito na ang gabing magkakabalikan sila. Marco, you look great, bati nito, lalapit sana para humalik sa pisngi, ngunit umupo lang si Marco. Maupo ka, Bella, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Sumunod si Bella, bahagyang nagtataka sa lamig ng pagtrato sa kanya. So, ano yung importanteng sasabihin mo? Tanong nito, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, kinuha niya ang tablet na nakapatong sa upuan sa tabi niya. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa at inislide papunta kay Bella. Nakadisplay sa screen ang email mula sa assistant ni Emon Tan. Nawala ang ngiti ni Bella. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala habang binabasa ang mga salita. Marco. I can explain. Explain what? Malamig na tanong ni Marco. Explain na niloko mo ako. Na habang sinasabi mong mahal mo ako, may iba ka nang kinakasama. O explain na kaya ka lang bumabalik sa akin ngayon ay dahil iniwan ka na niya. Ipinakita niya ang sunod na ebidensya, ang mga screenshot ng text messages. Bawat isa ay parang sampal sa mukha ni Bella. Hindi yan totoo. Sabi ni Bella, ang boses ay nanginginig. Talaga, sabi ni Marco. At pinindot niya ang play. Ang boses ni Bella ay pumuno sa silid, malinaw at hindi maikakaila, habang kausap ang kaibigan nito. Hayaan mo siyang abutan ng lasing na yon. At least, hindi ako ang mapapagod sa kanya. Total, katulong ko lang naman yan. Ang katahimikan pagkatapos ng recording ay nakabibingi. Tinitigan ni Marco si Bella, ang kanyang mga mata ay walang bahid ng awa. Ano pa ang ipapaliwanag mo, Bella? Nabiruan lang din yan? Nawala na ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Bella. Ang gulat ay napalitan ng desperasyon. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Marco sa ibabaw ng mesa. Marco, please. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Desperada lang ako noon. Pero ikaw talaga ang mahal ko. Maniwala ka sa akin. Mahal? Tumawa si Marco, isang tawang puno ng pait. Hindi mo alam ang kahulugan ng salitang yan. Ang tanging mahal mo lang ay ang sarili mo at ang pera. Ginamit mo ako. At ang mas malala, sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao dahil lang sa kasakiman mo. Hindi ko siya sinira. Aksidente ang nangyari, sigaw ni Bella, ang kanyang pag-arte ay napalitan na ng tunay na galit. Aksidente, umiling si Marco. Hindi aksidente ang planuhin na iwan siya doon para saluhin ang galit ko. Hindi aksidente ang pagsisinungaling sa akin para palabasin na siya ang may kasalanan. Lahat yon plinano mo. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng pribadong silid. Pumasok si Liana. Napako ang tingin ni Bella kay Liana, at ang desperasyon sa kanyang mukha ay biglang naging purong puot. Tila ba sa pagdating ni Liana, nawala na ang lahat ng pag-asa niyang maayos pa ang sitwasyon. Si Liana ay simple lang ang suot, isang lumang bestida na hindi maitago ang kanyang lumalaking tiyan. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi siya tumingin kay Marco. Ang kanyang atensyon ay na kay Bella. Liana.
Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Bella na parang isang sumpa. Bakit, Bella? Nagsalita si Liana, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Bakit mo ginawa yon sa akin? Naging tapat ako sa'yo. Itinuring kitang higit pa sa mo. Pero ano ang ginawa mo? Ginamit mo ako. Dito na sumabog si Bella. Tumayo siya, itinuro ang daliri kay Liana. Dahil sa'yo to. Lahat ng to, kasalanan mo. Isa ka lang hamak na assistant. Isang utusan. Paanong nangyari na ikaw ang magdadala ng anak ni Marco? Dapat ako yon. Ako. Ang mga salita ay lumabas na puno ng inggit at galit, isang pag-amin sa tunay niyang nararamdaman. Hindi pagmamahal kay Marco, kundi ang pagnanasa sa posisyon at yaman na kaakibat nito. Ako dapat ang nandyan sa pwesto mo, sigaw pa niya. Akin si Marco. Akin lang siya. Sa wakas, tumayo si Marco. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi kay Bella, kundi kay Liana. Tumayo siya sa tabi nito, bahagyang nasa unahan, na para bang isang pader sa pagitan nila ni Bella. Isang kilos na nagsasabi ng lahat. Humarap siya kay Bella, ang kanyang mukha ay seryoso at pinal. Tapos na tayo, Bella. Matagal na. Hindi mo lang matanggap. Pagkatapos ay lumingon siya kay Liana, ang kanyang mga mata ay nagbago, mula sa pagiging malamig at galit, ito ay naging puno ng malalim na pagsisisi. At kahit kailan, sabi niya, sapat na para marinig ni Bella, hindi mo siya katulad. Bumaling muli siya kay Liana, ang kanyang boses ay naging mas mahina, mas personal. Humihingi ako ng tawad, Liana. Sa lahat-lahat. Ang mga salitang iyon ay hindi lang basta salita, dala nito ang bigat ng lahat ng kanyang pagkakamali, ang pag-aakusa, ang paghusga, ang kawalan ng tiwala, ang pagpapabaya sa kanya sa gabing iyon sa mansyon. Patawarin mo ako. Si Bella ay napaupo na lang, talunan, habang pinapanood ang eksenang hindi niya inaasahan. Ang lalaking akala niya ay kaya niyang paikutin sa kanyang mga daliri ay ipinagtatanggol ngayon ang babaeng itinuring niyang basura. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Liana. Ang paghawak ay hindi tulad ng dati, hindi dahil sa obligasyon o awa. Ito ay isang pakiusap, isang alok ng suporta. Ngunit marahan itong binawi ni Liana. Tumingin siya kay Marco, at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa silid, nakita ni Marco ang sakit sa likod ng katatagan nito. Salamat sa pagpapakita sa akin ng katotohanan, sabi ni Liana, ang boses ay bahagyang nanginginig. Pero kailangan ko ng panahon, Marco. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Naintindihan ni Marco. Ang pag-amin sa katotohanan ay isang bagay. Ang paghilom ng sugat ay iba. Ang tiwalang sinira ay hindi na ibabalik sa isang gabi lang. Tumango si Marco, tinatanggap ang desisyon nito kahit na masakit. May intindihan ko. Tumalikod si Liana at nagsimulang maglakad palabas ng silid, iniwan ang dalawang taong sumira sa kanyang buhay. Habang naglalakad siya, naramdaman niya ang isang bagong uri ng kalayaan. Natapos na ang laban. Nasabi na ang katotohanan. Ngayon, ang kailangan na lang niyang isipin ay ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Naiwan si Marco sa silid kasama si Bella. Ngunit para sa kanya, mag-isa na lang siya. Humarap siya sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad. Nasabi na niya ang katotohanan. Naitama niya ang isang malaking pagkakamali. Ngunit ang tanong ay nananatili, bumabagabag sa kanyang isipan. Huli na ba ang lahat para sa kanya na makuha ang tunay na kapatawaran? Lumipas ang mga linggo. Ang katahimikang hiniling ni Liana ay ibinigay ni Marco. Walang mga tawag, walang mga text na mapilit. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay sumuko na siya. Naintindihan ni Marco na ang mga salita ay wala ng halaga. Ang kailangan ni Liana ay makita ang pagbabago, hindi marinig. Para kay Liana, ang mga linggong iyon ay isang panahon ng paghilom. Bumalik siya sa kanyang maliit na apartment sa Quezon City, ang lugar na binili ni Marco para sa kanya, na ngayon ay tinitingnan na niya hindi bilang isang kulungan, kundi bilang isang kanlungan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng kapayapaan. Natapos na ang mga kasinungalingan. Wala nang takot. Ngunit kahit may kapayapaan, mayroon pa ring puwang. Isang puwang na hindi niya inaasahang mararamdaman. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke, napadaan siya sa isang maliit na learning center. Sa bintana nito, may isang poster, Prenatal Class for Expectant Parents. Nakita niya sa loob ang ilang mga mag-asawa,
ang mga lalaki ay masigasig na nakikinig habang itinuturo ng isang instruktor kung paano mag-diaper ng isang manika. Napangiti siya ng mapait. Kinabukasan, nagulat siya nang makatanggap ng isang food delivery. Walang pangalan kung kanino galing, ngunit alam niya. Sinigang na hipon, ang paborito niyang pagkain na nabanggit niya minsan sa sekretarya ni Marco. Sa mga sumunod na araw, iba't ibang pagkain ang dumarating. Manggang hilaw na may bagoong. Mainit na tiyemporado. Mga pagkaing hindi niya hiningi ngunit kailangan ng kanyang panlasa. Isang hapon, habang pauwi, nakita niya si Marco na nakatayo sa tapat ng condominium building. Hindi ito lumapit. Nakatayo lang ito doon, tila nagbabantay mula sa malayo. Nang makita siya nito, tumango lang ito ng bahagya at umalis. Paulit-ulit itong nangyari. Walang pilit, isang tahimik na presensya lang na nagsasabing, nandito lang ako. Ang pinakagumulat sa kanya ay nang dalawin siya ng kanyang pinsan na nakasama niya sa sampalo. Ate Liana, may nagpadala ng sulat para sa'yo, sabi nito, iniabot ang isang sobre. Nagtaka siya. Binuksan niya ito. Isang sulat kamay. Ang sulat ni Marco. Liana, alam kong sinabi mong kailangan mo ng panahon at nirerespeto ko yon. Hindi ko isinulat ito para guluhin ka. Isinulat ko ito para humingi ulit ng tawad. Hindi lang para sa mga nagawa ko, kundi para sa mga hindi ko nagawa. Hindi kita ipinagtanggol. Hindi kita pinaniwalaan. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Hindi ako humihingi ng pangalawang pagkakataon. Alam kong hindi ko pa iyon deserve. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataong patunayan sa iyo at sa anak natin na kaya kong maging mas mabuting tao. Ang taong karapat-dapat para sa inyo. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mata ni Liana. Sa likod ng sulat ay may nakasulat pa. Nag-enroll ako sa prenatal class. Mahirap pala mag-swaddle. Hindi niya napigilan ang isang maliit na tawa na humalo sa kanyang mga luha. Sa kanyang isipan, nakita niya ang isang makapangyarihang na nahihirapang magbalot ng isang manika. Isang gabi, habang malakas ang ulan, narinig ni Liana ang isang katok sa pinto. Nag-atubili siyang buksan ito. Ngunit nang sumilip siya sa peephole, nakita niya si Marco, nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan, na parang eksena sa gabing tumakbo siya palayo sa mansyon. Binuksan niya ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Magkakasakit ka, sabi niya. Hihintayin ko lang tumila ang ulan, sagot ni Marco, hindi tumitingin sa kanya, nakatingin lang sa sahig. Ayaw kitang abalahin. Tinitigan siya ni Liana. Ang dating aroganteng ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang lalaking mukhang pagod, nagsisisi at basang sisiw. Napabuntong hininga siya, kumuha ng tuwalya sa loob at bumalik sa pinto. Iniabot niya ang tuwalya. Pumasok ka muna. Baka magkasakit ka at ang baby natin. Nag-angat ng tingin si Marco, ang mga mata ay puno ng gulat at pag-asa. Dahan-dahan siyang pumasok. Habang pinupunasan niya ang kanyang buhok, walang nagsasalita sa kanila. Ngunit ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Ito ay puno ng mga bagay na hindi masabi, ng isang pag-unawang nagsisimulang mabuo. Nakipag-usap ako kay Mama, biglang sabi ni Marco. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang tungkol kay Bella. Ang tungkol sa pananabotahe niya. Humingi siya ng tawad. Hindi sa akin, kundi sa'yo. Gusto kanyang makausap kung papayag ka. Napatingin si Liana. Hindi niya ito inaasahan. Lumapit si Marco, ngunit may distansya pa rin. Mula sa kanyang bulsa may kinuha ito. Hindi isang singsing. Isang simpleng susi. Hindi ito susi sa bagong bahay, sabi niya, ang boses ay seryoso. Ito ang susi sa puso ko, Liana. Kung tatanggapin mo pa. Hindi niya inilahad ang susi. Ipinatong niya lang ito sa maliit na mesa sa pagitan nila. Ang desisyon ay nasa kanya. Tinitigan ni Liana ang susi pagkatapos ay ang mga mata ni Marco. Nakita niya doon ang katapatan, ang pagsisisi, at ang isang pagmamahal na dumaan sa apoy para maging totoo. Dahan-dahan, kinuha niya ang susi. Sa isang maliwanag na silid sa ospital, ang iyak ng isang sanggol ang pumuno sa hangin. Nakahiga si Liana sa kama, pagod ngunit masaya, habang karga-karga ang isang maliit na bundle na nakabalot sa pink na kumot. Isang babae. Nakatayo sa tabi niya si Marco, hindi maalis ang tingin sa mag-ina. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha.
Ang ganda niya, bulong ni Marco. Ngumiti si Liana. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng sanggol. Siya ang bunga ng pagkakamali natin, mahina niyang sabi, isang paalala ng lahat ng pinagdaanan nila. Umiling si Marco. Hinawakan niya ang kamay ni Liana, ang kamay na may hawak na ngayon sa kanilang anak. Tumingin siya sa mga mata nito, ang kanyang tingin ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Hindi, sabi niya, dahan-dahan at may kasiguraduhan. Hindi siya bunga ng pagkakamali. Ngumiti siya, isang tunay at masayang ngiti na ngayon lang nakita ni Liana. Siya ang bunga ng pag-ibig na binuo natin. At sa sandaling iyon, habang magkahawak ang kanilang mga kamay at nakatingin sa bagong buhay na nasa kanilang harapan, alam nilang dalawa na ang kanilang kwento, na nagsimula sa dilim at kasinungalingan, ay sa wakas ay nakahanap ng sarili nitong liwanag. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Marco at Liana. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat ngiti at bawat luha sa paglalakbay ni Marco at Liana. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam na ramdam ko ang kanilang mga pighati, ang kanilang mga pag-asa, at ang bawat kilig na kanilang pinagdaanan, at sana ay naramdaman nyo rin yon. Ang kwento nila ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging nagsisimula sa perpektong paraan. Minsan, ito ay isinilang mula sa pagkakamali, hinuhubog ng mga pagsubok, at pinapatatag ng tunay na pagpapatawad. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ipinapakita nito na ang pag-ibig ay hindi lamang basta hinahanap, ito ay isang desisyon na buong tapang na binubuo, pinaghihirapan, at inaalagaan araw-araw. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang inyong natutunan sa kwento ni Marco at Liana? Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating susunod na kwento.